Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina bago pumatakpo ng 11:25, kanina nag-anunsyo na po agad ang Itbulaga na sa TikTok sila magla-live kasi 'di ba nakagawian na po natin na every 11:25 live na sa YouTube tuwing Sabado ang Itbulaga. Pero ang nangyari po sa TikTok sila nag-live kaya ang daming Dappercads ang nagtatanong kung bakit wala pa din daw po yung live sa YouTube channel. Yung iba kasi wala naman daw TikTok kaya hindi makapanood, lalo na kung mga lola, 'di ba? Nasa YT lamang po umaasa. So kagulan na po ang mga tao sa paghahanap ng Itbulaga live na para bang hindi po sila mabubuhay nang walang Itbulaga. Well, every noontime kasi sila po ang kasama natin, 'di ba? Kaya hindi kompleto pag wala po sila dahil sila na po na yung nakasanayan natin, 'di ba? Tuwing tanghalian. So ang dahilan kasi niyan mga kadabarkads, kaya po sa TikTok sila nag-live kanina ay para po mailigtas yung YouTube channel sa copyright ng song. Kasi kanina nagkaroon po muli ng jamming ang mga dabarkads natin with Luke Mijares and Paulo Santos. Nagkaroon po sila ng kantahan at may mga request ang dabarkads natin through online na kinanta po ng mga dabarkads natin sa studio. Kaya malaki po talaga ang tsansa na makopyright ang Itbulaga na yan, at pag minalas-malas pa nga po mga kadabarkads, pwedeng ma-strike yung YouTube channel po nila. Kaya nag-iingat lamang marahil ang Itbulaga. Nung nakaraan, sa ginawa po nila marahil na jamming session, di ba nagkantahan po sila, marahil nagka-copyright po sila nun. Kaya for the second time, for the third time around, nag-ingat na po sila. Bali ang nangyari pala sa TikTok live kanina, kumanta sila Maine Mendoza doon, yung kanta po ni Jaya, tapos kumanta rin si Raisa May Dizon, yung song po ni Derek I. Segura. So, during TikTok live, nanonood po ng live si Derek Ice. Hindi po expected ni Raisa May na nasa studio pala si Derek Ice. Kaya gulat na gulat sila kasi kanina nanonood lang sa live si Ice, tapos biglang nasa Itbulaga studio na. Kaya ang nangyari, nagduet sila ni Raisa May Dizon. Unexpected yun ha. Kaya yung reaction po ni Raisa May Dizon to the highest level. Sobrang saya na may halong iyakan konti mga kadabarkads kasi syempre nakakatouch yung mga song nila Maine Mendoza. Samantalang lubos naman po ang pasasalamat ni Bossing Vic Soto sa mga patuloy pong nagdo-donate ng mga school supplies dito po sa isang lapis, isang papel project, at plinex po yan kanina, yung mga nag-donate, yung mga pangalan po nila, yung mga grupo po nila, plinex po yan sa malaking monitor ng Itbulaga, and sobrang dami po talagang mga school supplies na ang nakatambak backstage at ipapamigay po yan bago po magpasukan. At alam nyo ba mga kadabarkads, maging ang RCFC na fans club po ni Roel Carino, nagpaabot din po ng donation dito po sa isang lapis, isang papel project ng Itbulaga. So ayan po, bali ilang kahon po yung pinadala po nila na ang laman ay mga school supplies po na idodonate ng Itbulaga. So napakalaking tulong na po nito mga kadabarkads, kaya maraming salamat sa RCFC Roel Carino Fanatics na talaga naman pong nag-donate pa sa project po ng Itbulaga. Samantala ngayong araw, wala pa din po si Boss Joey mga kadabarkads, no? Hayaan muna natin at susulpot na lamang po yan sa mga susunod po marahil na linggo, or baka nagpapagaling po si Boss Joey De Leon. Samantalang sa The Age is Right naman, nakasama natin si RC Munoz na kung saan ay nag-promote po ng kanyang upcoming project dito po sa TV5, and also nakasama din natin si Sir Ching Kitan na talaga namang napabilib at namangha po ang mga studio audience po dito sa Itbulaga. Dahil po yan sa ilang mga advice tungkol sa pag-handle po ng pera at kung paano po pumasok sa isang business. Napapalakpak pa po talaga ang mga studio audience dahil sa husay
din ito sa pagpapayo sa mga Dabarkads natin. Samantalang sa mga nagtatanong naman po kay Mang Domeng kung nasaan na ito, bakit hindi daw po ito nakikita sa Itbulaga mga Kadabarkads, meron po tayong nabasa na may sakit daw po si Mang Domeng at kasalukuyan daw po itong nagpapagaling. So ayan po yung sabi ng isang netizen, no, mga Kadabarkads. Sabi dito, may sakit daw po si Mang Domeng, nagpapagaling. So yun po pala yung rason kaya hindi po natin siya nakikita sa programang Itbulaga. Samantalang talakay naman natin ang tungkol dito sa ginawa pong pamimigay at pagdodonate ni SQ Jean sa mga taga Batangas po na mga bagets sa lugar po nila. Ito nga po at pinakita niya po yung tambak-tambak na mga school supplies na pinamigay niya. Sabi nga dito, stop po na sa bahay Manila sa pagkakarpentero, mamibigay muna tayo ng regalo dito po sa Batangas. Sobrang dami niya po ring natulungan at nabahagian po ng mga school supplies at kung inyong mapapansin dyan sa mga screen ninyo, ilang bata din po yan mga Kadabarkads. Sabi nga dito ni SQ Jean, sabi ko sa kanila mag-aral silang mabuti at huwag mapapagod mangarap. Darating ang panahon, di na lang siya pangarap, magiging realidad na siya. O nakaka-touch, 'di ba mga Kadabarkads? Nakakadurog ng puso ito nga ginawa po ni SQ Jean dahil nagsisilbing inspirasyon po siya sa mga bata, sa mga kabataan, 'di ba, na hinihikayat niya po na mag-aral ng mabuti dahil iyang pag-aaral ang kayamanan at iyong panglaban sa hinaharap syempre. Kaya mabuhay si SQ Jean mga Kadabarkads dahil nagsisilbing blessings din po siya sa mga kabataan or sa kanyang kapwa. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong dapat nating abangan by June 4, 2026, Thursday, dito po yan sa Itbulaga. Ay nga dito sa Mr. World Philippines Organization, catch the official candidates of Mr. World Philippines 2026 as the bring charm, talent, and world-class charisma to the longest-running noontime show in the country, Itbulaga. Don't miss this epic lunchtime rendezvous with the country's finest gentleman. Sino ang manok nyo, Dabarkads? So save the date. June 4 po yan mga Kadabarkads dito po sa Itbulaga. Samantalang isa sa mga secret agent po ng Itbulaga mga Kadabarkads na si Ma'am Lotlot ay nagpaabot po ng kanyang pasalubong dito po sa mga Dabarkads natin. Nagdala siya ng lechon and liempo mga Kadabarkads na talaga namang in-enjoy ng mga Dabarkads host natin. Kanina nga hindi na po nakapagtimpe si Jose Manalo dahil pumuklit na po siya ng balat dito po sa lechon. Sabi nga nila solved na naman ang pananghalian ng mga Dabarkads natin dahil masarap po ang kanilang kain dahil sa pasalubong or dinala po or sponsors ni Ma'am Lotlot. So paano mga Kadabarkads? Hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.